Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, sabi nila, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa antas ng pamumuhay. Pero ang totoo, marami pa rin sa atin ang hindi makahanap ng tunay na pag-ibig dahil sa pagkakaiba-iba ng katayuan natin sa lipunan. Magandang tanghali sa inyo, Chico at Bea, at sa lahat ng listeners ng programa nyo. Ako nga pala si Jomer, 22 years old, isang simpleng tao. Ipinanganak at lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Kabilang kami sa tinatawag na lower class, yung mga isang kahig, isang tuka. Itinatawid lang namin ang araw-araw na pamumuhay, walang ipon, walang ari-arian. Pero kahit na ganun, meron pa rin akong pangarap. At yun ay ang maiahon sa hirap ang pamilya ko. Kaya naman, pinagbuti ko ang pag-aaral ko. Chico at Bea, hindi na bago sa akin ang kwento ng mga taong hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Nakalaunan ay hindi rin nakahanap ng magandang trabaho. Ayokong mangyari sa akin yon. Kaya naman, habang nagsisikap ang mga magulang ko para pag-aralin ako, wala akong sinayang na pagkakataon. Naging responsableng estudyante ako. Ang totoo nga niyan, naging leader ako sa isang org sa school namin. At dito ko na sisimulan ang kwento ko. That's all for today, class. I'll see you next meeting. Hi, sir. Oh, Jomer. May kailangan ka ba? Magpapasign lang ako ng permit, sir. Para po sa outreach program natin bukas. Oo nga pala. Bukas na nga pala to, no? Kamusta naman yung preparation mo so far? Familiar ka naman dun sa place, di ba? Opo, sir. Madalas po ako pumunta dun dati. Okay, good. I'll see you tomorrow then. Yes, sir. See you po. Kuya, dyan na lang sa tabi. Ito po bayad. Jomer! Tol! Uy, aga mo ah. Hindi, kakarating ko lang din. Yung iba nating kasama, nandito na ba? Oo. Tara, puntahan na natin. Hi guys. Tol, Hi, Jomer. Hi? Ay, oo nga pala, Jomer. May bago tayong volunteer, si Desiree. Desiree, si Jomer nga pala, president ng outreach org natin. Hi Desiree. Hello. Welcome sa org. Thanks. By the way guys, kamusta? Mukhang maraming beneficiaries na pumunta ngayon ah. Kaya ba nating accommodate sila lahat? Palagay ko naman oo. Baka kapusin nga lang tayo sa paper plates. Pero may fund naman tayo pambili ano? Oo, meron naman. Good. Desiree, Yes? okay lang ba na makisuyo sa'yo? Sure. Pwede ka bang mautusan na bumili ng extra paper plates para lang may reserva tayo? What? Ako? Bibili ng paper plates? Oo. Malapit lang naman yung convenience store dito eh. Okay lang ba? Fine. Teka, wait. Lyra, pwedeng pabawas muna kami sa fund pambili ng paper plates. Sure. Teka, kunin ko lang yung wallet ko. No need. Ako nang bahala. May pera ako. You sure? Yes, gotta go. Balik na lang ako agad.
Daming tao. Grabe, di ko in-expect to ah. Oo nga eh. Buti na lang talaga mas marami ng volunteer ngayon kaysa last year. Jomer! Kulang na yata yung supply dun sa kabilang table. Ah, okay. Wait lang. Emil, pwede ka ba magdala ng supply doon kila Lyra? Sige. Desiree, Yes? pakicheck naman kung kamusta yung pila sa admission, oh. Okay, anong kailangan tingnan dun? Baka lang kailangan ng substitute, baka may nasi-CR or nauuhaw sa mga usher, pakipalitan muna. What? Mag-usher ako? Yes, please. Pero, Desiree, wala na tayong time para mag-complain. Makikisuyo na lang, please. fine. Ay, sa wakas natapos din ang event. Salamat sa inyo guys ah. Wala yun. Anytime, tol. No problem. Wait lang ha, magko-compute lang ako ng mga expenses natin today. Punta lang ako saglit sa van. Ay wait, sama na ako. Kukunin ko na yung mga garbage bag para makapaglinis na rin dito. Sige. Ako, tol. Kailangan ko nang mauna. Sorry kailangan ako sa bahay eh. Uy, sige, ingat ah. Salamat, tol. Kita-kits na lang sa school. Dami lilinisin ah. Desiree, wala ka naman gagawin na ano. Wala na. Kunin mo yung walis at dustpan. Umpisaan mo ng walisin itong mga kalat para kakakutin na lang ni Emil pagbalik. I'm sorry, what? Sabi ko, umpisaan mo ng walisin yung mga kalat. I know, pero hindi ka ba marunong magsabi ng please? Okay. Please? Okay, from the start. Ano? Say it again from the start with please. Desiree, pareho lang tayong volunteer dito. No, hindi tayo parehong volunteer lang dito. Kaya you better know kung sinong inuutusan mo. Teka. Sorry ah. Sorry kung hindi kita kilala. First time mo palang mag-volunteer, di ba? Oh, Bakit hindi ikaw magpakilala sa akin? yabang ah. Kung ayaw mo, di wag. Isa lang naman ang family ko sa mga donor para sa outreach na to. Okay, so? Anong so? Hindi mo na gets? Donor ang family ko dito. Donor. Nag-donate ng fund. Oo, alam ko ibig sabihin ng donor. Yun naman pala eh. Pero hindi ibig sabihin nun, exempted ka na sa mga gawain. Lalo kung isa ka sa mga volunteer. Yabang-yabang mo, parents mo naman ang nag-donate, hindi naman ikaw. Ano ka mo? Siguro spoiled brat ka, no? At pinapunta ka dito ng parents mo para turuan ka ng leksyon, kaya tama lang sa'yo matuto magtrabaho. Wow! Ang talino mo naman po. Ang galing mo naman para malaman ang kwento ng pamilya ko. Desiree, wala akong pakialam kung donor ang family mo or what. Dahil nandito ka bilang volunteer, dapat lang na tumulong ka. No way! I had enough. Kanina ka pa utos ng utos sa akin, makakarating sa parents ko ang lahat ng kayabangan mo. Di magsumbong ka. Sumbongera ka pala eh. Whatever. Makaalis ka na dito? Excuse me? Chico at Bea, dito ko na nga ipapakilala sa inyo si Desiree, ang babaeng bumago ng takbo ng buhay ko. Dati-rati, maayos akong nakikipag-participate sa mga outreach programs ng school. Pero nung dumating si Desiree, nagulo ang payapa kong mundo. Magkaiba kasi kaming dalawa. Chico at Bea, actually, complete opposite kami. Ako, galing sa mahirap na pamilya. At si Desiree naman, lumaki ng inihahain sa kanya ang lahat ng gusto at pangangailangan niya. Hindi niya nararanasan ang manghiram ng mga susuotin sa school, ang manghingi ng papel sa katabi o gumawa ng promissory note tuwing paparating na ang exam. Samantalang ako, nakapasok lang sa university dahil sa scholarship.
Kung titignan ang agwat ng pamumuhay namin, malabong-malabo na magkalapit kaming dalawa. Pero doon ako nagkamali, Chico at Bea. Dahil nga naging active si Desiree sa pagsali sa outreach org ng school, naging madalas ang pagkikita namin. Hindi kami naging magkasundo nung una kasi nga ako ang tumatayong leader ng school at si Desiree naman hindi sanay ng nauutusan o pinapangunahan. Pero kalaunan ay unti-unti ring gumaan ang loob namin sa isa't isa. Pareho kasi kami ng mga hilig sa buhay. Pareho naming gusto na makatulong sa mga taong nangangailangan sa abot ng makakaya namin. At habang dumadalas ang pagkikita at pag-uusap namin, mas lalo lang napapalapit ang loob namin sa isa't isa. Bad trip. May aabutan pa kaya ako? Tawagan nga si Ronel. Tol. Tol, nakakila Desiree pa kayo? Oo, saan ka na ba? Harang ng classmate eh. Late na nakasibat. O sige, bilisan mo para maabutan mo pa kami. Okay. Update na lang. Sige. Happy birthday! Thank you. Sayang hindi mo naabutan yung ibang friends natin. Ang tagal mo kasi eh. Oo nga eh. Naharang kasi ako ng mga thesis mate ko eh. Okay lang yon. Ang important naman, nakapunta ka. Tara sa loob. Okay lang? Hindi ba nandyan parents mo? Oo, pero mabait naman yung mga yun. Huwag kang mag-alala. Sige. Ma, Pa, si Jomer po. Oy, hi. Ikaw pala si Jomer. Nice to finally meet you. Kilala niyo po ako? Oo naman. Madalas kang maikwento sa amin ni Desiree eh. Talaga po. Hoy, baka lumaki yung ulo mo ha. Natural lang na maikwento kita sa kanila. Lahat naman nakakasama ko sa outreach, kinukwento ko eh. O siya, umupo ka na, Jomer. Sabay-sabay na tayong kumain. Sige po. So, Jomer, ano nga ulit ang course mo? Computer science po. Nice. Paano ka napasok sa outreach org ng school? Bali, minsan po kasi nagko-conduct sila ng outreach sa lugar namin. Tapos nagulat ako na nakita ko yung prof namin doon, si Sir Francis. Kaya nagtanong po ako kung paano sumali sa org. I see. Nice. Gaano ka nakatagal sa org? Second year po, so 3 years na. Kung tama ang pagkakatanda ko sa kwento ni Desiree, ikaw ang president ng org ngayon, tama? Opo. So, paano mo nababalanse ang paghawak sa org at sa ACADS mo? Hindi ko rin po alam eh. Pero siguro time management lang po. Ikaw ba may girlfriend na? Naku, wala pa po. Wala pa po akong time para dyan. Tama lang naman yan. Unahin muna ang pag-aaral before anything else. Oo nga po eh. Pero kung gusto mong manligaw dito kay Desiree, sabihin mo agad ha. Wala namang kaso sa amin yan. Pa! Oh, bakit? Kesa naman magpaligaw ka sa iba. Dito ka na kay Jomer, nag-aaral ng mabuti, responsable, at tumutulong pa sa mga outreach program. Pa naman eh. Wala naman ako balak magpaligaw. Alam ko naman yun. Ang sa akin lang, kung magpapaligaw ka na rin lang, if ever lang ha, dito ka na kay Jomer. Ikaw ba, Jomer? Hindi ka ba nagagandahan sa anak ko? Nagaganda naman po. Oh, yun naman pala ba't di mo paligawan? Masama po ugali niyan eh. Wow ha! Hiyang-hiya naman ako sa'yo, Jomer. Joke lang.
Focus po ako sa studies ko ngayon. Pero gusto mo. Po? Gusto mo ang anak ko. Huy, tama na nga yan. Baka hindi na komportable si Jomer. Hayaan mo na lang muna siyang kumain. Sige. Pero, Jomer, Yes po. kapag nakita mong may bad influence na umaaligid dito kay Desiree, sabihin mo agad sa amin, ha? Sige po. Hay nako, ilang beses naming sinasabi dyan kay Desiree na galingan ng pagpili sa mga magiging kaibigan. So far, maayos naman ang pinapakilala niya sa amin. Pero kung sakali lang na may ibang nakakalusot, sumbong mo agad sa amin, okay? Sila mama at papa talaga? Binibigyan pa ng assignment yung tao? Sige po, makakaasa po kayo. Susumbong ko po si Desiree pag may ginawang mali. Isa ka pa eh. O sige na, tama na yan. Kumain na nga kayo dyan, Jomer. Enjoy the food. Chico at Bea, medyo nagulat ako noong nakilala ko ang pamilya ni Desiree. Oo, mayaman sila. May magandang buhay, magandang bahay at maraming sasakyan. Pero hindi ko inakalang ganoon kasimple ang mga magulang niya. Hindi sila yung tipong nagsusuot ng magagarang damit. Wala silang makikintab na alahas at higit sa lahat, magiliw silang tumatanggap ng bisita kahit na hindi kapareho ng antas ng pamumuhay. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na isa ang pamilya nila sa donors ng outreach org namin. At kung bakit sumali si Desiree sa amin bilang volunteer. Sanay siyang nakikisalamuha sa mga kagaya kong mahirap kahit na lumaki siyang may maayos at saganang pamumuhay. Dahil doon, mas lalo ko siyang na-appreciate. Mas lalong tumaas ang paghanga ko sa kanya. Mas lalo siyang gumanda sa paningin ko. Chico at Bea, aaminin ko, sa ilang buwan na nakakasama ko si Desiree, hindi ko na naiwasan na magkagusto sa kanya. Hindi naman kasi talaga siya mahirap magustuhan. Bukod sa natural na maganda na siya, magaling pa siyang makisama at hindi mo siya makikitaan ng yabang sa katawan. Hindi lang talaga naging maganda yung una naming pagkikita. Pero noong nakilala ko na siya ng mas malalim, doon na unti-unting nagbago ang tingin ko sa kanya. Hindi na siya mawala sa isip ko. Parang gusto kong palagi siyang nakikita at nakakausap. Gusto kong mas mapalapit sa kanya. Ilang buwan kong kinimkim yun hanggang sa nakaipon na nga ako ng lakas ng loob na magtapat sa kanya ng totoo kong nararamdaman. Grabe ah. Kabadong-kabado ka tol ah. Oo nga eh. Iba na talaga pag in love eh, no? Kahit lider-lideran ka sa school, tutubuan ka talaga ng daga sa dibdib eh. Sa palagay mo, hindi kaya magugulat si Desiree kung bigla akong aamin na may gusto ko sa kanya? Ewan ko. Pero feeling ko naman may idea na siya na gusto mo siya. Talaga? Feeling ko lang yun ah. Hindi pa ako sure doon. Pero, mukha namang may gusto din sa'yo si Desiree. We, paano mo nasabi? Kasi di ba, palagi kayong magkasamang dalawa. Tapos, madali mo siyang napapatawa. Samantalang dati ang sungit-sungit nun. Ay, Huwag kang mag-alala, tol. Malaki pag-asa mo dun kay Desiree. okay. Ano, tara, punta na tayo sa building nila. Tara.
O ayun na siya tol, oh. Mag-isa lang. Lapitan mo na. Eh, kinakabahan ako. Natural lang yan. Alam nga naman magpatalo ka sa kaba mo. Go na! Oh, sige, sige. Good luck, tol! Galingan mo, ha! Hi, Des. Desiree! Uy, Eman. Kanina ka pa? Hindi, sakto lang. Sorry natagalan. Tagal kasi matapos ng rehearsal eh. No, it's okay. So, paano? Let's go? Tara. Uy, Chomer? Nandiyan ka pala? Hi. May sadya ka ba dito sa building namin? Hindi. Wala naman. Nalibang sa paglalakad hanggang sa napadpad dito. Okay. Sino to? Ay, oo nga pala, Eman. This is Jomer, President ng Outreach Org. Jomer, this is Eman, maniligaw ko. Manliligaw? May manliligaw ka na? Oo pare, may date nga kami ngayon eh. Bakit? Wala. Wala naman. Gano'n na kayo katagal nagliligawan? 2 weeks pa lang. Okay. So, paano tol? Una na kami Sige, sige. Bye, Jomer. Kita-kits sa next meeting. Yes. Ingat kayo Enjoy. Thank you. Bye. Sige tol, una na kami. Bagay sana tayo, kaso iba naman ang iyong gusto. Okay sana tayo, problema lang ay ayaw mo. Ganun sana tayo sa magulang ko. Papili ka lang, ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo sabihin mo lang, wag ganito. Kaso kesyo, ganito nagkakalito. Parang tayo, wala namang tayo. Malabo tayo, maraming kaso. Ang dami mo namang kaso, malapit ka nang maging preso. Ingat ka baka maranasan mo ang matablang katulad ko. Ang dami mo namang... Chico at Bea, sanay akong humaharap sa maraming tao. Kahit kailan, hindi ko pinagdudahan ang lakas ng loob ko. Inilalaban ko ang anumang gustuhin ko sa buhay. Pero pagdating kay Desiree, para bang umuurong ang lahat ng tapang ko. Kaya matagal-tagal kong pinag-isipan kung magtatapat ba ako sa kanya. Kaso nga lang, kung kailan buo na ang loob ko para umamin sa kanya, saka pa dumating ang isang malaking harang. Walang iba kundi si Eman. Kagaya ni Desiree, galing din si Eman sa isang mayamang pamilya. May tindig at itsura na pwedeng ipagmalaki. At higit sa lahat, sikat sa school dahil sa talento niya sa pagsasayaw. Kaya naman maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. At masakit mang tanggapin, mukhang isa na doon si Desiree. Ang sakit, Chico at Bea. Ang hirap tanggapin na yung taong nagugustuhan mo ay madaling maagaw ng iba sa'yo nang walang kahirap-hirap. Kung pinanganak lang sana akong kasing yaman at kasing gwapo ni Eman, siguro hindi na ako mahihirapan na umamin ng totoo kong nararamdaman kay Desiree. O siguro, baka mas madali ko siyang mapaibig bago pa man ako umamin sa kanya. Minsan, hindi ko tuloy maiwasang hilingin na sana naiba man lang ng kaunti yung tadhana ko. Sana naging mayaman na lang din ang mga magulang ko. Kung ganoon na naging kapalaran ko, malamang ay mapansin ako ni Desiree ng higit pa sa isang kaibigan. Sana hindi na ako nahihirapang mapaibig ang kaisa-isang babaeng nagugustuhan ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Langit Lupa. Chico at Bea, dahil sa pagpasok ni Eman sa eksena, agad ko munang isinantabi ang pag-asang maging kami ni Desiree. Ang labo na kasi. Ano ang laban ko sa Eman na yun? Kumbaga sa gera,
Nasa kanya na lahat ng armas na kailangan para manalo sa laban. Samantalang ako, lakas ng loob na nga lang ang meron, mukhang unti-unti pang nawawala. Tinanggap ko ng maluwag sa puso na si Emma naman talaga ang nababagay kay Desiree dahil pareho sila ng katayuan sa buhay. Pinaubaya ko na lang si Desiree sa taong mas deserve niya. Ang totoo, marami ang nagsasabing bagay silang dalawa. Pero isang bagay tungkol kay Eman ang hindi alam ng marami. Chico at Bea, natuklasan ko kasi na hindi irresponsableng estudyante si Eman. Mahilig siyang magbulakbol at umabsent sa klase. Laman din siya ng mga trouble sa labas ng school. Nalaman ko lang ang lahat ng yon sa kaibigan kong si Ronel. Gusto ko sanang kausapin si Desiree tungkol doon pero ayokong sa akin manggaling ang totoo. Ayokong lumabas na sinisiraan ko si Eman sa kanya dahil baka magmukha pa akong desperado kung gagawin ko yun. Pero ayokong maligaw ng landas si Desiree nang dahil sa Eman na yan. Kaya isang bagay ang naisipan kong gawin. Again, I would like to thank you guys for raising such a huge amount of money para sa ating fund. Congratulations! Thank you, sir. Next meeting, bigyan niyo ako ng report para sa magiging susunod na beneficiaries ng outreach natin. Okay? Yes, sir. Okay, I have to go. Ingat kayo sa pag-uwi. Ingat din, sir. Ingat, sir. So, paano guys? Una na rin kami Update na lang sa mga mapupuntahan yung donors. Ingat kayo na, Emil. Wait, Lyra. Oh, bakit? Wala ba kayong balita kay Desiree? Ako, wala. Ikaw ba, Emil? Same course kayo eh. Wala din. Pero last month, madalas siya makita kasama si Eman. Yung dancer yata yun. Pero nitong mga nakaraan, madalas mag-isa lang siya eh. Ba't mo ba natanong? Kasi 3 magkakasunod na meeting na siya hindi uma-attend eh. Sus! Ang sabihin mo, namimiss mo. Sira. May dapat ba kaming malaman sa inyong dalawa? Wala. Huwag niyong pansinin tong si Ronel. Yan mo, tol. Pag nakausap ko, babanggitin ko na hinahanap ko siya. Sige, salamat. Tol, mukhang wala naman talagang balak magpakita si Desiree. Huwag mo nang pilitin kung ayaw. Di ka sure dun. O bakit, ikaw ba? Sure ka na gusto niya? Kaya nga kakausapin, di ba? Alam mo, kung sakali nga na ayaw niya talaga sa org, magbumukha ka lang desperado. Shh! Ano ba? Huwag ka maingay. Ayan na siya oh. O, edi sige, kausapin mo na. Good luck, uwi na ako. Mabuti pa nga. Desiree. Jomer, Hi. ginagawa mo dito? Kakamustahin lang sana kita. I'm fine. Sige na, mauna na ako. Wait, Desiree. Yes. Magkikwit ka na ba sa org? 3 meetings na kasi yung hindi mo na-attendan eh. Oo, mag-quit na ako. Pakisabi na lang din kay sir. Okay. I have to go. Desiree, wait. Ano? Pwede ba kita makausap saglit? Hindi. Bye. Bakit naman? Jomer, just respect my personal space, okay? Ayaw kitang kausap. That's it. Huwag mo na tanungin kung bakit. Wala man lang explanation? Hindi kasi piolo kaya you don't deserve an explanation. Paano yung pinagsamahan natin? Wala na. Anong wala na?
Wala na kasi sinira mo na. Ano? Sinira mo na ever since nagsumbong ka kay Papa. Akala mo hindi ko malalaman? Akala mo pwede kang magsumbong na ganun-ganun lang? Na hindi nakakarating sa akin na ikaw yung nagsumbong? Desiree, nagawa ko lang naman yun kasi tumupad lang ako sa usapan namin ng parents mo. I know! Pero dahil sa ginawa mo, pinaglayo kami ni Eman. Bakit ako sinisisi mo? Kung hindi ka nagsumbong, hindi sana malalaman nila Papa, di ba? Teka nga, ba't pa kasi ulol na ulol ka dun sa Emma na yan? Hindi naman good influence sa'yo yan eh. So, sino yung good influence? Ikaw? Wala akong sinabing ganyan. Akala mo kasi, ikaw lang yung okay. Ikaw lang yung mabuti. Ikaw lang yung good boy. Perfect ka ba? Ha? Perfect ka? May sinabi ako? Para sabihin ko sa'yo, di hamak na mas pogi naman sa'yo si Eman. Mas mahal naman kita. Ano? Wala. Alam mo, Jomer, okay ka sana eh. Mabait ka naman. Responsible. Bilang president ng org, magaling ka. Saludo nga ako sa'yo eh. Pero wag mo naman sana pakialaman yung personal na buhay ko. Sorry. Di ko naman intensyong sirain kayo ng Emma na yun eh. Ang sa akin lang, nagbitaw ako ng salita nun sa parents mo. Kaya dapat lang na tumupad ako. You could have told me first. O kaya, sana naman binigyan mo ako ng warning na magsusumbong ka kay Papa para nakapag-prepare man lang ako. Ay, sorry na nga eh. Ang dating tuloy sa akin para kang epal, pakialamero. Bakit? Close ba tayo? Hindi ba? Magkasama lang tayo sa org, Jomer. We're not even friends. Okay. Sorry. Masyado lang ako nag-assume. Now you know. I have to go. Hindi man bituin sa iyong paningin, liwanag ko'y bibigay pa rin. Dahil ikaw ang aking mundo at ako ang araw mo. Piliin mo man ang gabing madilim, umaga'y naghihintay pa rin. Mabuti pang mga tala, lagi mong tinitin. Chico at Bea, tama ang narinig din niyo. Ako ang lumapit at nagsumbong sa parents ni Desiree ng tungkol sa namamagitan sa kanila ni Eman at kung anong klaseng estudyante siya. Gaya ng inaasahan, hindi nila yun nagustuhan kaya pinaglayo nila sina Eman at Desiree. At yun naman ang dahilan kung bakit nagalit sa akin si Desiree. Ang ending tuloy, ako pa rin ang kawawa. Hindi ko pa rin nagawang agawin ang atensyon ni Desiree mula sa Emma na yun. Parang lumala pa nga yata ang sitwasyon eh. Mas lalo lang lumayo ang loob niya sa akin. Mas lalo akong nawala ng pag-asa na magtapat sa kanya at hingin ang matamis niyang oo. Mas lalo akong nahirapan. Samantalang si Eman, walang kahirap-hirap na inaangkin ng buong buo ang isip ni Desiree. Chico at Bea, dito na ako nagsimulang magtanong. Ano ba ang meron sa Emma na yun? Bakit ang daming nahuhumaling sa kanya? Wala naman siyang ibang lamang sa akin bukod sa pagiging mayaman at talented. Oo, tama. Yun nga ang isa pang bagay na wala ako. Ang husay sa pagsasayaw. Palagay ko yun ang dahilan kung bakit ang daming nahuhumaling sa kanya sa school at sa social media. Maraming babae ang nagkakandara pa na mag-comment sa mga post niya. Naisip ko na sana ganun din ako. Sana madali kong nakukuha ang atensyon ng sino mang babaeng magustuhan ko. Sana kagaya ko si Eman. Magandang dilag, puso ko yung nabig. Hoy! Ay! Puso ko. Ano ba? Ba't ka ba nangugulat? Ginagawa mo. Pa-practice sumayaw, di ba halata? Nax, dancer ka na ngayon.
Inaaral ko nga kung paano eh. Sige nga, tingin nga nung video mo. Wag na! Mga asar ka lang eh. Dali na, para mabigyan kita ng constructive criticism. Wow! Ano ka? Judge sa PGT? Ano, papanood mo ba o hindi? Oo na, ito na. Oh, tapos ngayon, tatawa-tawa ka. Chong, ang sagwa! Tignan mo tong sirang ulong to. Wala man lang moral support. Hindi nga kasi bagay sa'yo. Alam ko naman yun. Bakit ba kasi inaaral mo pa yan? Wala. Nagbabakasakali lang na matutunan ko rin. Oo nga. Pero bakit? Dati-rati naman hindi ka interesado sa mga ganyan Basta, salamat sa pagpaparealize sa akin na hindi talaga para sa akin to. Hindi talaga. Wow, thank you, inulit mo pa. Ang ibig kong sabihin, Tol, hindi ka talaga magaling sa mga ganyan. Pero alam mo kung saan ka magaling? Saan? Sa ACADS. At saka sa pagiging leader. Kahit na hindi ka talented sa mga sayaw-sayaw na yan, malakas naman yung karisma mo sa tao. Yun, doon ka magaling. Kaso hindi nakita ni Desiree. Ay, Tol, hindi mo naman kasalanan kung ibang gusto niya. Hindi porket mas natipuhan niya yung Eman na yun na magaling sumayaw at maraming fans, pepersahin mo na rin yung sarili mo na maging kagaya niya. May sarili kang identity. Unique. marunong ka rin pala magsalita ng may sense, no? Naman. Ang totoo niyan, Tol. Sa'yo ko lang naman natutunan yung mga ganyan eh. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Ba't biglang bumaba yung bilib mo sa sarili mo? Na-inlove ka lang, nagbago ka na. Oo nga, no. Salamat, Tol, Salamat sa pagre-remind sa akin. Pero, matanong kita, Tol, Oh, ano yun? Ikaw ba umamin ka na kay Desiree? Oo. Oo, may question mark? Yata. Hindi ka sure? Hindi. Ba't di ka sure? Ano yun, nagpahaging ka lang? Joke lang? O umamin ka tas bigla mong binawi? Biglaan kasi. Bigla ako napaamin. O tapos? Yun na yun. Biglang nalis yung usapan. So wala kang follow-up statement? Walang reinforcement? Walang, I like you, Desiree, pwede ba kitang ligawan? Walang ganun? Wala. Sus, kaya naman pala yamado yung Eman sa'yo Bakit? Tignan mo ikaw, todo practice ka ng sayaw dyan para magpa-impress. Samantalang yung Eman na yun, walang ka-effort. Yun na nga yung nakakasama ng loob Kasi siya, umamin na siya. Straight to the point. Nilinaw yung intensyon kay Desiree. Nanliligaw na nga ikaw, wala. Puro kabuelo. Kumbaga sa karera, nasa ready ka pa lang. Si Eman, nasa go na. Paano kung umamin ako tapos ayaw niya pala sa akin, Paano mo nga malalaman na gusto ka niya kung di ka aamin? Di ka makasagot, di ba? Kasi nga, yun lang yung tanging paraan. Ay, sus. Kaya kung ako sa'yo, ibaba mo na yung cellphone mo. Tigilan mo na yung pagpaparami ng mga followers mo dahil wala sa social media ang totoong laban. Nasa puso ni Desiree. Ikaw, ang kapal-kapal ng mukha mo maging leader tapos bahagang buntot mo sa babae. Teka, bakit may biglang pag-atake? Meron talaga. Para matauhan ka. Malaki na yung agwat ng estado ng buhay niyo ni Desiree. Huwag mo nang mas lalong palakihin pa dahil lang sa kaduwagan mo. Tama na muna yung kaka-outreach program na yan. Panahon na para ikaw naman ang mag-reach out. Chico at Bea, natauhan ako sa lahat ng sinabi sa akin ng kaibigan kong si Ronel. Tama nga naman siya. Masyado kong pinagdudahan ang sarili kong katangian. Mas nakita ko yung wala sa akin. Nakalimutan kong marami akong maipagmamalaki na wala ang iba. Masyado kong nakulong sa idea na kailangang maging kagaya ako ni Eman. To the point na nakalimutan ko nang maging ako. Kaya naman unti-unti ay binalikan ko ang mga bagay na nakakapagpasaya talaga sa akin. Yung mga bagay na nakakapagpalakas ng loob ko.
gaya ng pagsali sa mga outreach programs at pagiging aktibo sa klase. Ilang buwan din akong nag-focus sa sarili ko hanggang sa hindi ko na namamalayan na nanunumbalik na yung dating ako. Yung Jomer na puno ng sigla at hindi ikinukumpara ang sarili sa iba. Sa wakas, buo na ulit ako. Yun nga lang, kung kailan nanumbalik ang kumpiyansa ko, saka naman ako nawala ng pagkakataon na muling harapin si Desiree. Chico at Bea, nangyari kasi ang isang bagay na hindi inasahan o hindi napaghandaan ng kahit na sino man sa atin. Dumating ang COVID-19 at nagsarado ang mga eskwelahan. Ni hindi ko man lang naipakita kay Desiree yung naging pagbabago sa akin. Well, sa totoo lang, nawala na rin yun sa isip ko dahil wala na akong ibang inisip noon kundi ang sitwasyon ng pamilya namin. Hindi biro ang maging mahirap sa panahon ng pandemya. Araw-araw akong nag-aalala kung ano ang kahihinatnan ng pamilya namin. Hanggang sa tuluyan ko nang nakalimutan ang kagustuhan kong makausap si Desiree. Nawala na siya ng tuluyan sa isip ko. Ay, ang magawa. Boring. Teka, matawagan nga si Ronel. Uy, tol. Saan ka? Paalis kami ngayon, tol. May family outing kami. Yabang. Sana all may outing. Sama ka? May entrance fee, ah. Di, wag na. Wala rin akong extra ngayon eh. Bakit ka pala tumawag? Babagot kasi ako dito sa bahay. O tapos? Yayain sana kita mag-video games. Kaso busy ka pala eh. Ay, oo. Negative ako ngayon, tol. Next time na lang. Sige. Alam mo gawin mo? Punta ka lang sa park. Balay mo, may makasalubong kang chicks. Sira. Sige na. Bye. Ano? Sa park na nga lang ako tatambay. Rest ko pa hangin. Ay, nako. Buti na lang talaga dito ko naisipang pumunta. Nakaka-relax. Uy, ice cream yun ah. Makabili nga. Pabili mo ice cream. Desiree? Hi, ikaw pala yan. Ice cream? Yup, ikaw din? Oo ako na bahala. Libre na kita. Uy, first time yan ah. Seryoso ka ba? Siyempre. Okay, hindi na ako tatanggi. Touch move na yan. Oo naman. Ikaw lang ba mag-isa? Oo eh. Tara, pumuna tayo sa bench. Let's go. Alam mo, hindi ko ina-expect na makikita kita dito. Really? Bakit naman? Kasi akala mo hindi ako pumupunta sa mga ganito kasi social ako. Actually, oo. Ikaw lang naman talaga nag-iisip na social ako eh. Uy, hindi naman. Anong hindi? I mean, first time we met, sinabihan mo na ako, spoiled brat. Hindi pa kasi kita kilala noon. In short, judgmental ka. Ang ate mo kasi, ayaw mo magpautos. Ang bossy mo kasi. Di, sorry. Pero namiss kita. Same. Kamusta na pala kayo ni Eman? Ayun, naniligaw pa rin sa akin. He spoke to mom and dad. Pumayag naman sila. Hindi mo pa sinasagot? Hindi pa.
May hinihintay kasi ako eh. Mm, hinihintay? Ano? Basta, Pero if ever na may manligaw pa sa'yo, pwede pa ba? Tatanggapin mo pa ba? depende. Depende sa... Depende kung buo ang loob niya. Kung desidido talaga siya. Ah... Alam mo, Jomer, hindi naman ako manhid. Alam ko may gusto ka sa akin. Ako na amin para sa'yo. Torpe mo eh. Uy, hindi ako torpe ah. So, wala kang gusto sa akin? Meron. Ba't di ka pa nagko-confess? Nahihiya lang ako. Kasi, baka isipin mo masyado akong ambisyoso. Kasi ayan ka. Tapos, ito lang ako. Di naman tayo pareho ng social status eh. Galing ka sa pamilya ng mga donor. Samantalang ako, volunteer lang. Pero, di ba minsan, ang donor nagiging volunteer din para mawala yung gap? Alam mo, Jomer, hindi naman ako nagpapaligaw kay Eman dahil lang sa mayaman siya o gwapo eh. Ano? Nagpaligaw ako kasi naniligaw siya. Alam niya kung anong gusto niya. Buo ang loob niya. Hindi kagaya mo, walang bilib sa sarili. So, kung maliligaw ako sa'yo, payag ka ba? Oo naman. Basta, make sure, gusto mo talaga manligaw. Ayaw ko ng atras-abante sa panliligaw. Ayos. Sige, buo na ang loob ko. Mula ngayon? Ay, hindi muna. Oh! Akala ko buo ng loob mo. Oo, buo na ang loob ko. Pero gusto kong magpaalam muna sa parents mo. Gusto kong sila muna ang makaalam na officially, liligawan na kita. Sure ka na ha? Winawarningan kita. Ngayon pa lang, mahigpit ang kompetisyon. I know, pero liyamado na ako eh. Boto sa akin parents mo eh. Wow! Talagang confident ka ha? Siyempre, baka Jomer to. Yabang? Mahal kitang labis at susubukan ko kahit wala kong palasyo na abot hanggang langit. At sa bawat araw na tayo'y magkasama, lago ay ligaya. O aking prinsesa. Chico at Bea, halos 2 taon ang hinintay ko bago muling makita si Desiree. At nakita ko nga siya sa hindi inaasahang lugar at pagkakataon. Matapos sa mahabang panahon ng pananatili sa bahay dahil sa pandemic, sa wakas ay nagtagpo ulit ang landas naming dalawa. At ang mas lalong hindi ko inasahan, magkakatapat pa pala ako o makakapagtapat pa pala ako sa kanya nang wala sa oras. Sobrang biglaan. Wala sa plano. Ngayon, ipinagpatuloy ko na ang panliligaw ko sa kanya matapos kong magpaalam sa parents niya. Mabuti na lang at nakapag-iwan ako ng magandang impression sa kanila noon. Kaya hindi ako nahirapang kumbinsihin sila na karapat-dapat ako para sa anak nila. Si Desiree na lang ang kailangan kong kumbinsihin ngayon. Pareho na kami ni Emma na nanliligaw sa kanya. Pero ngayon, may sarili na akong diskarte. Alam ko na hindi ko kailangan maging kagaya ni Eman para mapansin ako ni Desiree. Ang kailangan ko lang ay maging totoo sa sarili ko at sa aking nararamdaman. Chico at Bea, ibinahagi ko itong kwento ko kahit hindi pa tapos dahil gusto kong samahan niyo ako sa pag-aabang ng magiging ending ng kwento namin ni Desiree. At isa pa, gusto kong magsilbing inspirasyon ito sa iba. Kadalasan, wala naman talagang social gap pagdating sa pag-ibig. Nauunahan lang tayo ng takot at kaba kaya naibabaling natin ang sisi sa katayuan natin sa buhay. Hindi ko sinasabing palaging may happy ending,
Pero isipin nyo, ang daming nagkatuluyan na magkaiba ang antas ng pamumuhay at ang dami ring nanggaling sa parehong estado ng buhay pero hindi nagkatuluyan. Wala talaga sa yaman o sa social status yan, nasa laman ng puso yan. Basta busilak at sincere, paniguradong may kahahantungan ang pagmamahalan ng dalawang tao. Hanggang dito na lang, Chico at Bea. Tulungan niyo po akong ipagdasal na sana ako ang magwagi sa puso ni Desiree para maganda-ganda yung magiging laman ng susunod na liham ko sa inyo. Salamat sa Dear MOR at sa lahat ng bumubuo nito. Pagpalain pa sana kayo lalo ng Panginoon. Lubos na gumagalang, Jomer. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Langit Lupa. Ayan, oras natin mga kabarkada. It's 1:44 at dyan na nga nagtatapos ang storya ni Jomer at etong si Desiree. Dyan ginampanan ni Nathan Juane and ni Isabel Lauho. O diba? Bonggang-bongga. Yung comment section natin, ang daming mga payo para dito kay Jomer and everything. O diba nga, sana nag-enjoy kayo. Yung mga team na Belgian. Na ang dami nagsasabi bagay na bagay daw kay kaya Isabel yung kanyang character, 'di ba? Yamanechi. Naman, di ba boses pa lang talagang sosyalin na at maraming nabitin. Ang dami kong nakikita na part 2 daw. Malalaman natin yan sa mga susunod I na think, kabanata. alam nyo, mga kamarkada, yung part 2, depende yan syempre sa letter sender natin. Correct. Kung mag-a-update, di ba? Totoo. Kung sinagot na ba siya or nabasted siya ni Desiree, etong si Jomer, lahat yon depende sa letter sender natin. O di naman kaya, kung talagang kayo, gustong-gusto yung marinig ulit si Isabel or si Nathan, maghahanap kami ng iba pang storya na pwede nating gamitin para sa kanila, di ba? Mag-aantay tayo ng letter center na swak sa kanila. That Anyway, is Chico, so true. pag-usapan natin ang kwento Yan. ng bonggang-bongga. Eto ka na nga. Eto na! Eto ka na nga, Diyos ko. Game. Kaya pala Dear MOR, Langit at Lupa. Ito yung parang modern teleserye story ng mga, Correct. alam mo yon, mayaman yung isa, majirape yung, hindi naman majirape ng bonggang-bongga, hindi lang ka-level sa yaman ng isang character. And alam mo, maswerte pa nga si Jomer Chico Kasi, Alam mo, totoo yan, sobra. diba, dun pa lang, sa first part na type siya nung magulang ni Des. Correct, Diyos ko na Panalo na dun. Totoo. Tsaka, aminin natin, hindi naman natin, or hindi ko siya nilalahat, no? Pero, meron kasi talagang mga matataas talaga sa lipunan, ang matataas din talaga matataas din sila sa yung ere nila kumbaga, no? Iba yung attitude nila, no, towards pagtingin sa ibang mga tao na hindi nila kalibel. So, ang swerte, alam mo, sobrang napaka-swerte. Medyo, nung una lang, parang kinakabahan ako sa boses nung tatay kasi parang nakakatakot naman yan. Oo. Pero ang gumanap bait, pa si China Pops. Sabi ko, nakakaano Diba? naman yung tatay. Pero ang babait, di ba? So, hindi kasi lahat ganyan. Kaya sabi mo nga, totoo, I agree, ang swerte. Sobrang swerte. Doon pa lang sa part na yun, dapat nagkaroon na siya ng parang dapat alam na niya yung advantage niya para doon kaya Desiree. Kaya nga lang kasi, di ba, Chico, ayan, maswerte siya sa part na yan. Although, aminin natin, marami naman talaga na ang mga magulang inang mamata ng mga taong gustong manligaw o gustong makipagrelasyon sa Jonanakay nila, di ba? Normal naman, yes. Normal naman yun. Pero dahil ito nga, botong-boto sa kanya, for some reason, hindi na-realize ni Jomer kung gaano kataas yung advantage na yun para sa kanya. Kasi alam mo bakit, Chico? Parang na-insecure. Totoo, Diba? kasi
'di ba? Ganun eh, tayo naman minsan talaga no, there are times na that we get insecure no, to people no na may mga bagay na wala tayo no. Wini-wish natin eh, sana meron ako niyan. So dahil wala ka nun, so parang feeling mo ang baba-baba mo na at nakalimutan mo na ang dami mo palang pwedeng, ihabang din na wala naman siya or wala yung iba. True. Kaya ganun eh. Kaya sayang lang din na eksena patuloy, nasingitan patuloy nung mayabang na naku, Na, naiirita. sino man yun? Si Eman? Diyos ko. Eman? Sino man Oo. yan? Eman na yan. Although, hindi natin masisisi, kahit tayo din naman, Chico, di ba? Bagay. Tayo din naman, inaatake tayo ng insecurities natin na hindi naman Totoo. tayo dinadown nung isang tao, ng ibang tao, or what. Pero tayo na mismo yung nagda-down sa sarili Correct. natin. Kasi Totoo. feeling natin, akala natin hanggang dito lang tayo, ito lang yung capable tayo. Kaya wala tayong kalakas-lakas ng loob na umangkin o maghangad ng higit pa sa akala natin pwede nating matamasa sa buhay or something like that. Pero alam mo, Bea, nakakatuwa din si Desiree, no? Yung character ni Desiree, talagang yung nakakatuwang ate mong girl, yung, alam mo yun, yung hindi ka, yes, no, kung sa pananalita, medyo talagang umi-slangers talaga, pero alam mong hindi siya maarte, alam mo yun, Hindi siya maarte? Yung kumakain siya sa mga fishbowl. Ano siya? Dahil kasi, one of the boys, mga ganyan, di ba? Nakakatuwa kaya yung ganun. Yung siguro kahit may dahil kaya. yung Desiree in real life, siguro yung posturang, alam mo yung kakagising pala parang bagong ligo na, alam mo yung, Woke up alam like mo this. woke up like this, pero parang kala mo, binindisyonan na ng Panginoon, ng bongga-bongga. Baka kasi ganun yung aurahan ni Desiree in real life. Kaya alam mo yun, may mga taong na-intimidate, iniisipan agad siya ng hindi maganda, pero ang totoo naman talaga alam mo yun, parang game na game siya sa mga bagay na hindi natin matatawag na pasosyal or what. Diba? Kaya, although, anong tawag dito? Again, hindi natin masisisi si Jomer kasi nga, nagkaroon na siya ng prejudice. Prejudice, hindi lang kay Desiree, kundi pati sa sarili niya. Diba? At, pero ang cute actually nung naging reaction ni Jomer na may pagsiselos na, okay, may umaligid na Eman, kaya lang wala akong laban dyan. So, alam mo yon, ano bang meron kay Eman? Maraming followers, sikat. Sige, lalabanan ko yan sa dami ng followers and everything. At saka, Bea, ang masakit dyan, no? Ang masakit na part dyan, yung alam mong totoo naman yung nararamdaman mo, which is nagsiselos ka, pero alam mo rin, on the other hand, na wala kang karapatan, alam mo yon, yung wala ka sa Kasi, lugar para, i-assert yung selos mo. Yun yung, correct. yun yung nakakalungkot na part doon. Kasi nga walang official naman na kayo dahil di mo nga masabi dahil natutorpe ka nga. Correct. Ay, naku. Oo. At saka hindi naman sa sinasabi namin kamorkada na, alam mo yun, kapalan mo yung mukha mo all the way from day one to it's not the negative kapal ng mukha. It's more like, sana matutukan pakiramdaman itong tao na to na una sa lahat, nagkakasundo naman kami, okay naman kami, hindi naman niya ako tinitignan na mas mababa or mas maliit kaysa sa kanya. Alam mo yon, tsaka feeling ko, close naman kami, ramdam ko naman na, alam mo yon, pag umamin ako, maayos niyang tatanggapin yung pag-amin ko, ganyan-ganyan. Kailangan niyo lang, ang tawag dito, i-engage nyo lang yung relationship nyo with that person. Tapos kung nakikita mo naman na okay naman kayo, edi, alam mo yon, take the risk. Diba? Ilaban mo na ng bonggang-bongga at hindi yung kung kailan sa kami, alam mo, sakit ng mga lalaki yan, Chico, no? Yung kung kailan may entrada at saka, di ba, saka pakikulot para wala, naku, oo nga, sa totoo lang. Kung kailan nakita nila, hala, pwede palang agawin sa akin itong babaeng to, ay saka magkukumahog. Feeling kasi nila, dahil walang umaaligid na iba, may time pa sila, diba? Yung mga ganyan, may time pa sila to build their confidence whatsoever. Hindi nila alam, Diyos ko, the competition is tough, guys, sa larangan ng pag-ibig. Hindi Totoo pwede yan. tatamad-tamad. That is so true. At dahil dyan sa sinabi mo, Bea, na-realize ko nga talaga na yung sa mga kuya kong boys dyan na nag-iisip o naghahanap ng
ng right timing dahil dito sa Oo. pinag-uusapan natin, na-realize ko that every day is a perfect timing. Dahil, di ba, para masabi mo yung nararamdaman mo, paano kung, o kala mo nga, wala ngang umaaligid. The next day, meron ng ibang nagpapapansin. Kung sinabi mo na sana, alam mo yun, so, Diba? wala talagang wala, lalo na sa panahon ngayon, wala nang mahihita, wala ka nang mapapala sa sobra mong pagiging mahiyain. Meron kasi mga OA na sobra talaga mahiyain na innate talaga sa kanila yan. Kaya lang, you have to understand na pagka ganyan yung pagkatao mo, medyo nuts ka talaga, no? Sa life in general. So, hindi mo naman kailangan maging mayabang dahil for me personally, magkaiba yung mayabang sa may yabang. Alam mo yun? So, if that Mayabang sa may yabang. Yung may iyayabang kang So, ang maganda doon is yung may yabang. yabang, 'di ba? Na sa magandang paraan, hindi yung sa very boastful na nagyayabang ka lang per se, no? Pero yung meron kang yung may yabang, may iyayabang ka. Kadalasan yan, hindi naman ikaw ang nagsasabi nun. Yung mga tao sa paligid mo, napapansin nila at sinasabi nila yun. So, doon tayo sa may yabang. May yabang. At saka Wala yung, naman. Chico, nasabi mo lang din yung mga perfect timing na yan, yung mga ganyan-ganyan. Honestly, kamarkada, yung sinasabing perfect timing is your timing. Ikaw Right. kasi feeling nila parang ihahain sa kanila na, uy, eto na yung perfect timing. Hindi. Ikaw ang magsiset niyan. Ikaw ang mag-decide niyan. Ikaw ang Yes. kikilos niyan. Hindi yung aantayin mo na sasabihin sa'yo ni Lord o sasabihin sa'yo ng tadhana. O eto na, yung perfect timing. Go, magtapat ka na in everything. Siguro ang sinasabi lang namin dito, kamarkada, is kapag ka gusto mo ang isang bagay, paghirapan mo. Okay? Yan. Inaban mo. Kumilos ka. Hindi yung mag-aantay ka pa na malalaglag sa'yo yung bunga. Yun lang yung gusto naming sabihin. I mean, love ka namin, Jomer, ha? Thank you so much for Oo. sharing your story. Alam mo, Ano? ang lakas mo ka. Sa totoo lang si Jomer, yung type ng guy na Na, feeling ko maraming ding may crush diyan sa kanya. Marami nagkakagusto sa kanya kasi siya yung tipong, alam mo yon, yung goody boy na yung hindi naman yung sobrang ano no, yung parang Wala. sobrang good boy na parang wala ka nang mapala. Meron siyang sense of humor, yung marunong siyang walang mapala. kasi yung iba kasi parang masyado ng good Ayoko good. sa'yo. Ang goodbye mo, wala kang mapala sa'yo. Wala kang makita. Hindi ka mabahira ng dumi. Nag-get mo, di ba yung parang, boring, I need something special. Parang ganyan. So, pero si Jomer yung hindi Alam mong, yung chill lang siya, yung ang lakas niyang makapagpa-crush, ganyan. Actually, nakaka-crush Actually, ko na nga. alam mo, Si Jomer. na-crackershan mo na. Alam mo, isa pa yan. Kasi maraming taong ganyan, Chico, na hindi nila napapansin. Ang nakikita lang nila is yung nega sa kanila. Hindi nila napapansin yung mga good qualities nila. Halimbawa, pinaisip ako pero pag SM okay, erase. Pero ano ba Next yan? example. Ano ba Next- naman yun? Ikaw kasi Nahiwagaan kausap tuloy ko ako. Mamaya chichika ko sa'yo. I mean, for example, ayan, si Jomer, hindi naman ganun kayaman, pero alam mo yon, good student. Tapos, nagvo-volunteer, masipag Totoo. mag-aral, masipag sa lahat, gentleman, o di ba? Totoo. Hindi ba yan nakikita na may laban yun? Kasi alam niyo guys, kami mga mayayaman. Wow! Pero, kami, kasi, you know, guys, us people in the high society, What is we that? don't, Tell us. sometimes we don't really look at the, the The what? outside state, Alright. estado. Okay. we look at the The inside is the king. inside. Oh, we look at the inside like that. Yes. I love it. I like to look on the inside, really. Hindi, I mean, syempre, Ah. di ba, may mga ganun eh. Kapag ka mayaman, alam mo yung sawa na sa yaman, umay na sa puro yaman-yaman, gusto natin yung totoo lang.
'Diba? Yung hindi kailangan yaman din yung bibigay sa'yo, kundi yung kabaitan, yung tunay na pagmamahal and everything, 'diba? Pero alam mo, Hindi naman feeling ko talaga, no, kung huhula, kasi medyo open-ended ito, ano. So parang, ano kaya mangyayari sa kanila? Feeling ko, dahil Alam, sa, Diyos ko, hindi feeling, na Desiree na. feeling kong bagay naman talaga sila, feeling ko magkakatuluyan talaga sila. Feeling ko lang naman. Kasi parang ano sila eh, kahit langit lupa, no, they are perfectly matched. At saka, Chico, hello! Desiree, kami pa ba ang e-etchosin mo? Eh, halata namang type mo rin tong si Totoo Jomer. nga, oo nga, totoo nga. Nagpapaselos ka lang. Totoo nga, in Nakakaloka to. fairness. O, Chico, basa tayo ng ilang mga Sige, comment basahin dito. natin Sabi yung mga niya, komento nila dito. O ito, ano to? Mary, go. Ano to? Ano yung SEK nga ulit, Bea? Swedish krona. Oh my God, where? Swedish Where? krona. Sabi ni Raven Del Rosario, no, who sent us Swedish krona 55. Sabi niya, if you have something worth fighting for, then fight for it. Good luck, Tol Zomer, and congrats, Nathan and Isabel. Well done, well played. Oh, di ba nga? Oh. Ito si Mary Rosani Acoheto. Chico Martin, nakita na naman kita. Sorry naman. Sorry na. Ano to? Nakita mo na naman ako. Parang nairita ka ng Double bahagyan. sanang inaabangan ko sa oras na to. Pero okay na rin kasi andyan ka. Solve na ang pakikinig ko. Thank you, ah. DJ Bea, ay eto gusto ko. Now ko lang to i-comment. Ang ganda ang mo sabi? po talaga. Parang may, gusto ko tong si Mary Rose, parang may pagbabanta, no? DJ Bea, ngayon ko lang i-comment to, Ngayon lang. Maganda ka. Ngayon lang. Namnamin ko daw. Kasi ngayon lang i-comment yan. Grabe. Mercedita Harabejo. Mukhang may pag-asa si Jomer. Kasi hindi niya sinagot kaagad si Eman, itong si Desiree. Hinihintay niya lang na may magtapat yung isa. Di ba nga? Please, Sabi part ni- 2. Sabi ni Goltebo, ba't naman ganito yung pangalan si Goltebo? Sabi niya, concern lang ako sa ice cream kung nakain ba nila o nalusaw. Kasi sobrang sinadala sa mga pag-aaral. Oo nga. Goldeb, binalik. Pinalagay muna sa Doon sa, yung sa lalagyan. Kuya, ano muna ulit? Kuya anong patambay nga mo? Mag-uusap na kami nito. Pero anyway, ayan. Sige. Pahabol. Miss Bea, sabi ni si Kois Ryan Saltiga, Miss Bea, pwede ba ako magpadala ng aking talambuhay din? Sana, kung pwede lang naman. Si Boss Dan at Kuya Chicks daw ang mga magiging tono 1 at tono 2 sa kwento ko. Ini-offer niya yung storya ng buhay niya. Okay. Sino yun? Si Ryan Saltiga. Ryan, pumunta ka sa MOR Entertainment Facebook page at doon ka mag-send ng message mo. Mag-PM ka lang doon. PM is the key. And lahat kayo dyan na nanonood sa atin sa YouTube live stream, kung meron kayong gustong i-share na kwento, hindi naman kailangan mahaba kasi magchichikahan pa naman kayo ng mga writers, ng producers, ganyan. Right. So, pero mag-initiate lang kayo na gusto nyo mag-share at kami nang bahala sa inyo. Kami nang bahala makipag-communicate sa inyo ng bonggang-bongga. Sa send message sa MOR Facebook page, MOR Entertainment, MOR Manila. No. Ayan. Ganon. Reading Okay? some of the comments dito, Bea, si Shania Chan ba, nabasa mo na? Sabi niya, Kuya Jomer, sana makuha mo ang puso ni Desiree. Walang komplikado sa life status except sa label. Haha. Push pa more para sa love life and more courage, Kuya. Congrats din po sa mga gumanap sa story. Ayan. At speaking of gumanap sa story, ay eto. Tingnan natin, sino-sino ba? Pasalamatan natin ang mga gumanap sa story natin for today. Hindi. Bye. Bakit naman? Hindi kasi Piolo kay you don't deserve an explanation. Hindi
Di man bituin sa iyong paningin, di man ako'y bibigyan ang araw mo. Yun. Di ba? Parang pelikula lang, no? Diba? Thank you so much sa lahat ng mga gumanap, yung mga dramatistas natin. Siyempre, si Nathan and Isabel. And of course, mga Bozinger Z natin na talaga naman nag-push sa atin na magawa at matuloy ito. At gusto nyo ba ng konting chiko? Ayan! Kung ano yung mga naganap behind the scenes? O ito, panoorin nyo. I'm Desiree and I am a student. Schoolmate ko siya. A little bit matapang siya. And ako naman, a little bit maarte. Pero eventually, you'll see how both of us will clash, how we work together, and how maybe we'll fall in love. Yeah, it's really very interesting yung story. Kasi me, as si Jomer naman, head ako ng isang org sa school. So meron siyang authority talaga as a president. And eventually, nakita rin doon na nagkaroon ng roller coaster relationship sila ni Desiree. Yung up and down, may minsan na pagkakaunawaan, merong hindi pagkakaunawaan. Kasi si Desiree naman is yung parang anak mayaman, while si Jomer isang laki sa hirap. Tapos nagsama sila. Maraming emosyon dito dahil may mga sagutan na yung character namin. Siya bilang a leader, ako naman anak mayaman. Kaya yun, nag-clash lang kami minsan kasi we have different perspectives, right? Different Tama. perspectives. Kaya abangan natin kung paano magkakaroon ng pagkakasundo kung saan sila nag-meet para at least maging maganda yung relationship ng bawat isa. Ni Jomer at ni Desiree. Langit Lupa. Sa Dear MOR Celebrity Specials, featuring PBB Community Season 10 housemates Nathan Juane and Isabel Lauhu. Balik-balikan ng kilig sa ating MOR Entertainment YouTube channel simula July 11. Dear MOR, iba ang kilig sa urig. Ayan na. July 11. Ayan, sa mga na-late, sa mga gustong kiligin ulit sa story natin for today. July 11, Monday yan at 11 p.m. Uploaded ulit dito sa MOR YouTube channel itong story ng Langit at Lupa. O, di ba nga? Yes. At ipapaalala ko yan sa aking programa sa SLR, no? Dahil bago Correct. matapos. So, sabay-sabay nating matutunghayan ulit. Okay. Correct. At dahil dyan, dahil marami tayong mga new listeners dito, no, Chico, no, ramdam ko yung mga fanay ni Nathan at ni Isabel na first time makakinig dito sa atin. Invite mo na rin sa SLR. Oo nga, pag wala po kayong magawa, no, gusto nyo mag-aksaya ng oras nyo sa gabi, pwede naman yan mga 9 p.m.-ish. Dito din sa MOR Entertainment. Doon sa Facebook page, no. So hanapin niyo sa Facebook MORE, no, MOR Entertainment Manila. At yan, magsama-sama tayo doon. Guluhin ko ang mga okay, yun Sinasabi ko po sa inyo, life-changing kapag ka nakapakinig kayo, naka-join kayo sa programa ni Chico. Magbabago po talaga ang inyong mga personalidad. Lalabas yung mga hindi nyo inakalang nandun sa loob ninyo, sa kaibuturan ng kaluluwa ninyo. Palalabasin ni Chico. It's so true. Ang galing ko magpalabas, no, ng ugali. Diba? Oo, talagang lalabasan kayo ng ugali, hindi nyo na kayo pala yun. Okay. At dahil dyan, thank you so much mga kamarkada Salamat. sa pagsama sa atin. And Chico, ayan, salamat sa pagsama sa akin dito. Sa mga naghahanap kay Popoy, may inisikaso. Oo, ganun talaga pag mayaman, inaasikaso mga lupain, ganun. Pero babalik natin. Makakasama din natin si Popoy. Again, thank you so much mga kamarkada for joining us. Nakasama niyo po, Gorgeous B, Bea. The Monarch of Philippine Radio, Chico Martin, saying goodbye. Take care and you go far. Keep it right here on MOR Entertainment. Bye-bye.